Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng po malapit sa Kristo. Maraming salamat muli, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa iyong mahal na gawin, iyong pinagpala, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kahabagan. Para patuloy mo, mahal na Panginoon, pinaparamdam sa amin ang iyong mahal na Espiritu. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Maging sa oras sa ito, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Sa ganang amin, wala po kaming kakayanan, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa. Sa iyo kami titiwala, mahal na Panginoon. Kaya sa iyong pag-aaral ng iyong balasta, kung paano mo kami pinagpala, mahal na Panginoon, kung paano mo kami sinamahan sa mga unang yung tunay yung mahal na gawain, ganun din, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa oras pang ito. Sa aming pag-aaral ng iyong balasta, mahal na Panginoon, ipinawa mo sa bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Pagibuksan mo po pang unawa ng bawat isa narito. Mga iyong lingkod, mahal na Panginoon, sa kanang akin ako'y pasalamat sa iyong harapan. Alam mo ang aking kayanan, mahal, wala akong magagawa. Kaya samahan mo po kami, mahal na Panginoon. Lagipan mo ito na iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ang iyong salita namin pag-aaralan, mahal na Panginoon. Samahan mo kami hanggang sa matapos. Hallelujah. So dalangin po ng aming beloved pastor, ano po ang gawa ng kaaway. Hadlang sa aming kalagitnaan, sa oras na ito, ay po sama-samang sinasuway sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Muli, tayo po ay narito. Pinagkaisa, pinagkatipo ng ating mahal na Panginoon sa Kanya pong kabutihan. Ating pong patuloy, taglay-taglay ang ating mga kalakasang pisikal at higit kalakasang espiritual. Dahil po sa kabutihan ng ating napakabait na Diyos, tayo po ay patuloy pinanghahawakan ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay patuloy na mapaglingkod, mapapurihan, mapasalamatan ang ating dakilang Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po, respeto sa ating minamahal at ginagalang na mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved assistant pastor. Hallelujah. Maging po sa mga beloved children at beloved family po, ako ay nagpapaabot ng magandang hapon. Praise the Lord. Sa mga manggagawa po, sa ating pong beloved ordained officers, sa po ang asiwa dito po sa buong Kabikulan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, maging po sa mga manunugtog, mga awit po. Lahat po na narito sa aking mga beloved co-officers. Hallelujah, mga kapatiran po. Hanggang ngayon, tayo po ay nagkasama-sama sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magandang hapon na po sa pangalan ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon sapagkat sa panahon pong ito, tayo po ay narito sa mahal na gawain ng ating mahal na Panginoon at tayo po, mga kapatid, ay mag-ala-ala po sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa kanyang kabutihan, tayo po ay pinagpala ng ating mabait na Diyos at ating pong natamasa ang tunay na pag-ibig galing sa ating napakabait na Diyos. Ating pong basahin ito mga kapatid sa unang Pedro 2:21 hanggang 24 yan. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 28 hanggang 24. Sapagkat sa ganitong bagay ko ay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbala dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsusunod sa mga kakapang niya. 22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ang daya ng kanyang bibig. 23. Na nang siya'y gustahin ay hindi gubanti ng pag-aalipusta, nang siya'y magbata hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol ng matuwid. 24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa ating mga kasalanan ay mabuhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano, malinaw po dyan sa hurihan? Naintindihan ta po ha? Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo ay pinagpala ng ating napakabait na Diyos sapagkat bagaman brown out sa buong maghapon, dati tayo po mga kapatid ay nahihirapan. Pag dumating yung brown out, wala tayong magamit na supply na kuryente. Subalit, tayo ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat lahat
pinoprovide ng ating napakabait na Diyos ang ating pangangailangan upang ating pong patuloy papurihan, pasalamatan, sambahin ang ating mahal na Panginoon na walang pag-aalinlangan. Nag-provide ang ating napakabait na Diyos na tayo po ating maunawaan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung ano ang kahalagahan po ng ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Nang sabi ito mga sa ating binabasa, sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata, hindi nagbata. Bilang anak na siya po ay nagkatawang tao bilang bata. Pero sa ating binabasa, ang ating mahal na po ay hindi nagbata. Iba po yung nagbata kaysa nagbata. Everybody say amen. Sa pagkakabigkas lang mga kapatid. Ang mahal na Panginoon, sabi ng mga kapatid, siya'y hindi nagbata. Sapagkat si Kristo ay nagbata dahil sa inyo. Dahil kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ito po ang nais ng ating napakabait na Diyos. Bakit po tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon? Sa paglilingkod sa Kanya, nilagay tayo sa tamang paglilingkod ng ating napakabait na Diyos. Upang yung ating paglilingkod hindi po mauwi sa walang halaga. Kaya tayo po ay nilagay ng malabas tamang paglilingkod upang tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung paglilingkod na hindi po ayon sa ating kalooban ang ating masusunod. Kundi yung paglilingkod po na nais ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya iniwanan tayong halimbawa. Ano po ang halimbawa? Na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Nang sabi sa 22, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan manangdaya ang kanyang bibig. Ito ang ating mahal na Panginoon. Siya ay nagkatawang tao. Iniwanan tayo ng magandang halimbawa. Siya'y hindi nagkasala. Sabi sa ating binabasa, siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan manangdaya ang kanyang bibig. Ibig sabihin, ang ating mahal na Panginoon, hindi mo makita, wala kang makitang masama, wala kang marinig na hindi maganda. Wala kang marinig na hindi maganda. Lahat marinig natin sa ating mahal na Panginoon mula sa kanyang bibig, ito po ay mabuti. Pero po siya, ano po ang kanyang hinarap sa mundong ito? Sabi sa 23, na nang siya ay alapistahin, ay hindi gumanti ng pag-aalipusta. Everybody say amen. Ito ang ating mahal na Panginoon. Siya ay inilapusta, subalit hindi man gumanti ng pag-aalipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala. Ibig sabihin, siya po ay naghirap, pero po hindi siya kailanman nag-isip na hindi maganda. Maganda pa rin po ang kanyang nasa isip. Ang sabi dito mga kapatid, sa ating binabasa, ngunit ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Everybody say amen. Ibig sabihin, walang katulad ang ating napakabait na Diyos. Na yun po ang iniwan sa atin ng magandang halimbawa ng ating mahal na Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao, ang nais niya ay tayo ay sumunod sa mga hakbang niya. Nang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay mahirap gawin kapag hindi po tayo tinawag ng ating napakabait na Diyos. Subalit dahil sa kahabagan niya, ikaw at ako na narito, tayo ay tinawag ng ating napakabait na Diyos sa tamang paglilingkod upang tayo ay sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay maglilingkod sa ating napakabait na Diyos na hindi ayon sa ating kalooban na paglilingkod, kundi tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay sumunod sa nais, hakbang ng ating mahal na Panginoon. Na paglilingkod sa Kanya, ito po ay hindi basta-bastang paglilingkod, kundi ang nais niya, ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Na ano man po ang ating harapin, alipustahin man po tayo, hindi tayo gumaganti ng masama. Kundi, ang sabi sa ating binabasa, ang ating mahal na Panginoon, lahat man hinarap niya ang hindi magandang bagay, pero ang lahat ng bagay na yan ay ipinagkatiwala niya walang iba sa ating mahal na Panginoon.
Ganon din po ang nais niya sa kanyang mga tinawag na tayo po ay sumuhunod sa mahakbang ng ating mahal na Panginoon. Na siya rin ang may nagdala ng ating mga kasalanan, sabi sa 24. Sa kanyang katawan, sabi ito, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng bato, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang habag, sapagat alam niya ang ating mga nilalakaran, alam niya ang sitwasyon ng ating buhay sa mundong ito, kung ano po ang kahinatnan, ito po lahat ay patungo sa kapahamakan. Everybody say amen. Walang magandang patutunguhan yung ating mga buhay. Subalit tayo ay pinagpala sapagkat bago pa man maging huli ang lahat, tayo po ay tinawag na ng ating mahal na Panginoon. At inilagay na po sa tamang paglilingkod na tayo po ay tinuruan na humakbang ng tama na paglilingkod sa ating napakabait na Diyos na ang nais niya, tayo ay sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat oras na tayo ay sumunod sa hakbang ng ating mabait na Diyos, sa nais ng ating mahal na Panginoon, wala pong mapapahamak. Lahat tayo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat gayon ang pag-ibig ng ating napakabait na Diyos na isa man sa atin, ayaw ng mahal na Panginoon na mapahamak. Kundi tayo po ay pagkalooban niya ng tunay na buhay na kasama ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Tayo po ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Maganda po ang plano sa atin ng ating mahal na Panginoon. Nang nais ng ating mabait na Diyos, tayo po ay sumunod sa hakbang niya. Ito ba ay madali? Hindi po ito madali. Ano pang sabi sa 1:29 ng Pilipos, basahin po natin ang talata na yan. Mula po sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, 1, talatang 29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alang-alang. Sabi nabasa, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya. Everybody say amen. Hindi lamang upang manampalataya. Ang ibang Kristiyano, ang sasabihin, mayroon namang pananampalataya. Hindi naman ako nakakalimot sa mahal na Panginoon. Lahat tayo tinuruan manampalataya. Pero ang sabi po sa ating binabasa, hindi sapat na tayo po mga kapatid ay sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi po sapat. Kung ang sabi po dito mga kapatid, sa ating binabasa, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Everybody say amen. Ibig sabihin, mayroon pong kasamang pagtitiis. Kaya alam ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay tinuruan sa paglilingkod sa Kanya, na tayo po ay sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon, na hindi lang po mga kapatid basta tayo ay manampalataya, kundi ito po mga kapatid ay naroon yung ating pag-uunawa na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mayroon din pong pagtitiis. Everybody say amen. Ano po yung ating dapat tiisin? Katulad nito buong maghapon. Kung tayo po ang masusunod, wala po tayo rito. Everybody say praise the Lord. Bakit po tayo narito? Isa po ito mga kapatid sa nais ng ating mahal na Panginoon, na ating paglingkuran ng ating napakabait na Diyos, na kami mayroon pong kasamang pagtitiis. Kahit malayo yung pinanggalingan ng iba, narito po buong maghapon, nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Diyan kapag papalain ng ating mahal na Panginoon sa iyong pagsasakripisyo,
sa iyong pagtitiis, pabalik-balik, Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito tayo. Sasabihin ng mga nakakita, ano ng buhay mayroon kayo? Anong mayroon dyan? Bakit kayo pabalik-balik dyan? Kaya sabi ng ibang mga kapatiran, inuusig sila. Ang sabi ng kanilang mga kapitbahay, ubusin nyo na yata ang Diyos, tirhan nyo naman kami. Bakit mga kapatid? Ganoon ang kailang mga salita. At ganito ang ating ginagawa sapagkat ating pong nasumpungan ang kalooban ng ating napakabait na Diyos na tayo ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay sumunod sa hakbang ng ating napakabait na Diyos. Dati hindi pa natin ito kayang gawin. Bakit ating nagagawa ngayon? Sapagkat siya ang gumagawa sa atin upang ating paglingkuran ang ating mahal na Panginoon na may pagtitiis. Kahit wala ka ng makain, wala ka ng sapat na hanap buhay, pero tayo ay nagpabalik-balik, nagpupuri, dumadalo. Everyone say, praise the Lord. Anong mayroon dito? Nandito po ang tunay na kapangyarihan, pag-ibig galing sa ating mahal na Panginoon. Dito po natin naranasan ang kapatawan ng ating napakabait na Diyos. Everyone say amen. Nandati ang ating mga ginagawa, kung ano ang galaw ng sanlibutan, na hindi nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po, hindi natin nagagawa ang ating pong ginagawa. Nagsusumikap tayo ng ating ginagawa. Ito po ay sumusunod sa hakbang ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay tinawag na magpakabanal. Yamang banal ang tumawag sa atin. Kayo naman ay magpakabanal sa lahat ng bagay, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Everybody say amen. Kaya magugulat sila. Dati ang laman ng ating mga bibig, ang lumalabas dito, ibang mga salita. Kung ano ang salita ng salibutan, yun din po ang ating salita. Pero ngayon, nung tayo ay tawagin ng ating mabait na Diyos, iniwanan ng magandang halimbawa, ang mahal na Panginoon, kinutya, pinagsabihan kung ano-ano. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon, siya ay pinagwikaan ng hindi maganda. Pero kailanman hindi siya nagbuka ng kanyang labi na ikasasama. Ang lahat ay pinagkatiwala niya sa ating napakabait na Diyos. Nung siya ay nagkatawang tao, lahat dinanas niya. Inalibustas siya. Minura siya, dinuraan siya. Pero ang lahat ng bagay na yan, ang kanyang bukang bibig, kaluwalhatian, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ganon po ang nais ng ating mabait na Diyos na tayo ay sumunod sa mga hakbang niya. Ang sino mang na kay Kristo na, siya'y bagong nilalang. Everybody say amen. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ngayon tayong lahat ay pawang binago ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano po, ano ang ebidensya na tayo binago ng ating mahal na Panginoon? Ikaw at ako na narito, dati maraming bisyo. Ang bukang bibig natin, kung anong mga salita, ang salibutan, mayroon din tayo niya noon. Pero ngayon, ang ating mga salita, ito ay pawang pagpupuri, kaluwalhatian sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Diyan tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat yan ang nais ng ating napakabait na Diyos. Magtiis din naman kayo, alang-alang sa ating mahal na Panginoon. Hindi po natin kayang gawin, pero po ating nagagawa na ating harapin ang ganitong paglilingkod. Everybody say, praise the Lord. Ating harapin ang ganitong paglilingkod sapagkat dito kayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo tinawag ng ating napakabait na Diyos upang sumunod sa mga hakbang niya. Unang-una po mga kapatid, tayo ay lumakad na may kabanalan. Everybody say amen. Marami pong Kristiyano ngayon, kung ano ang galaw ng sanlibutan, ganun din po yung kanilang galaw. Kung pwedeng magsimba ka, nagrabing kawing-kawingan sa imong talinga, pwede. Pwede kang magsimba na lagaan mong dekorasyon sa imong lawgon, pwede. Pwede ka pang mag-iblis, pwede kang magsulot ng mga barang na dapat mabarang. Pwede lang. Pero po dito sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade, binigyan po tayo dito ng pastor na ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos upang tayo ay turuan, kakandili sa ating ang karunungan at unawa upang ating mapaglingkuran. Sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon na ang lahat ng tinawag dito ay tinuruan magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay upang malubos, upang tayo ay pagpalain, malugod ang ating mahal na Panginoon sa ating mga ginagawa. Ang ating paglilingkod
sa ating mabait na Diyos, ito po ay hindi mauuwi sa wala, kundi ito ay ating mapapakinabangan. Kaya sasabihin natin, yung hindi humihiwalay, sasabihin natin, dito pa lamang sa lupa, langit na ang ating nararamdaman. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ng ating malabarid kanina, ngayon ang aking naramdaman, bagaman ako ay mag-isa, pero ramdam ko, ako ay may kasama. Sino ang kasama natin ngayon? Hindi natin siya nakikita ng personalan, pero nakikita natin ang kanyang kapangyarihan na isa tayo sa kinahabagan ng mahal na Panginoon. Kailanman hindi ko kayo pababayaan. Kailanman hindi ko kayo iiwanan. Ikaw na sumusunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon, maramdaman mo, kasama mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Araw at gabi, binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, kasama mo ang mahal na Panginoon. Araw at gabi, hindi nahiwalay sa iyo ang salita ng ating mabait na Diyos, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Everybody say amen. Sumusunod tayo sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka matitisuring Kristiyano. Ang gagawin mo sa iyong isipan, nagsusumikap ka na paglingkuran ang ating mabait na Diyos. Nagsusumikap ka na maabot mo ang kaluwalhatian na ayon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay malagong Kristiyano. Hindi ka magiging buntot na Kristiyano. Everybody say amen. Ikaw ay magiging matagumpay na Kristiyano. Kaya kahit malayo ang lugar, saan ka man galing, pinagsusumikapan mo na makarating ka sa gawain ng Diyos. Sapagkat mahalaga sa iyong isipan na sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon, na paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ito po ay may kasamang sakripisyo. Hindi basta-bastang tumawag ka lang, okay na. Sa iyo pong gawain, ganun. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ganun mga kapatid sa ibang gawain. Pero po, ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay sumunod sa nais ng ating napakabait na Diyos. Yamang banal ang sa atin ay tumawag, magpakabanal tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hebreo 9:22. Ano po nakalagay dyan? Ang sulat sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Everybody say praise the Lord. Ito po mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo. Bakit po ganito ang salita ni Apostol Pablo? Na ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Bakit po nabanggit na Apostol Pablo ito sa mga taga-Hebreo? Sapagkat naranasan niya mismo sa kanyang buhay, kung walang Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kapatawaran na matatanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Marahil po ang iba sa atin siguro, patuloy pa rin pong naglilingkod doon po sa ating kinagisnan na kapag nanguros ka, tama na. Kung saan mayroon mga paglilingkod na mga social Christian, nandoon tayo. Kung ano ang galaw ng sanlibutan, ganon din tayo. Pero po, sa ating buhay ngayon, tayo po ay narito. Mayroon pong isang tunay na makapangyarihang Diyos na tumawag sa atin, na dahil sa kanyang dugo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, dahil po sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, tayo po na narito, lahat mga kasalanan, binigyan kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ayaw niya tayo po mga kapatid ay mapasamang ibulin doon sa dagatang apoy. Salamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, na bago maging huli ang lahat, dumating man sa takdang panahon na tayo mga kapatid ay harap na sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay narito na, dinala ng ating mabait na Diyos, na tayo po ay sumunod sa mga hakbang niya, dahil po sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, dahil sa nais ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay mapatawad,
napako siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo, napako ang kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy na iyan upang tayo, ikaw at ako, ay magtamo ng kaligtasan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sino po ang pinagkalooban niyan? Yung sumusunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Nagtitiis mula noon hanggang ngayon, hindi lamang upang sumampalataya. Everybody say amen? Sumasampalataya nga naman. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Minsan sasabihin, pag siniran mo, ay alam ko na ang talata na yung binabanggit. Alam ko na yan. Hindi mo pa sinasabi, alam ko na yan. Nanampalataya naman ako. Ang sabi sa ating binabasa, hindi sapat na tayo ay mayroon pananampalataya, kundi tayo naman din po ay magtiis. Ang pananampalataya na walang pagsagawa, ito po ay walang halaga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya habang tayo po ay sumasampalataya, na may pangako ang ating mahal na Panginoon, gumagawa tayo sa hakbang ng ating napakabait na Diyos. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito tayo. Nagbibigay ng ikapo at handog. May makain sa walang makain. May trabaho iniiwanan dahil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung nalulugod sa iyo ang tao, masigit na tutuwa ang ating mahal na Panginoon. Ayon sa ating pagsagawa, nakikita ng ating mabait sa tayo na mayroong pagtitiis. Diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ayon sa ating pagsagawa, ating tinitingnan walang iba ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng imposibleng bagay, gagawin posible sa iyo ng ating napakabait na Diyos. Nagtitiis tayo. Everybody say amen. Ano po sabi sa Kawikaan? 2:4-6. Kapag ating sinasaliksik na parang gintong natatago ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kung gayoy iyong masusumpungan ang pagkaunawa at pagkatakot at karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. Kung ating sinasaliksik na parang gintong natatago, ibalik sa praise the Lord. Ganun, mga kapatid, pagparo kayo pigmiminang ginto na talagang gusto mong mahanap doon sa ilalim ng lupa, pinagsusumikapan mong maabot yung ginto, hindi mo pa sigurado, pero pinagsusumikapan mong hukayin. Ganon ang nais ng mahal na pinapaglilingkod sa Kanya. Sinasalisik natin parang gintong natatago ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakikita yan ng ating napakabait na Diyos. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito tayo. Alam yan ng mahal na Panginoon. Hindi kapag kukulangin ng ating mabait na Diyos ng karunungan, kaunawaan, pagkatakot, kausayan na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ipagkakaloob yan sa iyo ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya sasabihin mo, wala kang kasama sa iyong buhay, pero pakiramdam mo, may kasama ka. Masaya ka. May kagalakan ka. Sino ang nagbibigay ng kalakasan mo? Sino ang nagbibigay ng kagalakan mo? Sino ang nagbibigay ng pag-asa sa iyo? Ang Diyos na buhay na iyong pinaglilingkuran. Sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay nagsusumikap, hinahanap mo na parang gintong natatago ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Masusumpungan mo ang karunungan, ang kaunawaan, ang kaayusan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sasabihin mo, kahit walang-wala na ako, dadalo pa rin ako. Sapagkat sa aking pagdalo, maramdaman ko ang malapensya ng ating mahal na Panginoon. Pagdating mo sa gawain ng ating mabait na Diyos, isang pagpupuri pa lamang, tumutulo na ang iyong mata sa kagalakan. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Yung mata mo na totoong luluha, bubuos ang iyong luha sa iyong mga mata. Hindi mo makontol. Yun ay kagalakan, kapayapaan na galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sino po ang nakaramdam niyan? Everybody say, amen. Hindi po natin pwedeng itanggi yan. Doon po sa isang Kristiyano na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, parang isang kayamanang natatago. Ikaw ang nakakaalam ng iyong buhay. Ikaw ang nakakaalam ng iyong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ramdam mo palagi sa iyong buhay na kasama mo ang ating napakabait na Diyos. Kaya maya-maya, itataas mo ang iyong kamay. Pupurihin mo ang ating mahal na Panginoon.
mayroon kang takot na naglilingkod sa ating napakabait na Diyos, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sasabihin, anong mayroon dyan? Anong secret na mayroon dyan? Nasabi nila, gusto rin nila, pero hindi natin magagawa-gawa. Ganun mga kapatid, ang reaksyon ng ibang mga tao sa sanlibutan. Pero mapalad tayo kung ating naramdaman ang mga bagay na yan at ating naisasagawa ang mga bagay na yan. Ibig sabihin, ikaw at ako ay tunay na kinahabagan, pinili ng ating mabait na Diyos na tinuturuan na tayo ay sumunod sa hakbang, sa nais ng ating mahal na Panginoon. Ating palpakan ng ating napakabait na Diyos. Unang Pedro 5:10, ating mong basahin talata na yan. Wala po sa Unang Pedro 5 sa talatang 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Bakit po tayo ngayon, mula noon hanggang ngayon, tayo po ay narito? Bakit po tayo nagpapatuloy? Dahil iyan po ang pangako ng ating mahal na Panginoon, na wala pong ibang magpapalakas sa atin, wala pong ibang magpapatibay sa atin, walang iba po kundi ang ating napakabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapatibay, siya rin ang magpapatibay at magpapalakas sa iyo. Salamat sa mga salita ng ating napakabait na Diyos. Ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, ito po mga kapatid ay hindi mangyayari na hindi po matupad sa isang mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay tinuro sa atin ay hindi nanggagaling sa karunungan ng tao. Everybody say amen. Ang salita ng Diyos ay tinuro sa atin, ito po ay salita ng Diyos na kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, na siya po ang nagpapalakas sa atin, siya ang nagpapatibay sa atin, siya po ang nagpapakasakdal sa atin. Everybody say, praise the Lord. Yun po ang ating buhay na tinatahak ngayon. Siya po ang Diyos na tumawag sa atin. Bagaman tayo ay mayroon po mga dinadanas, mga problema, pagsubok, yun po ay sandaling panahon pa lamang. Sandaling panahon lamang. Pero po, ang sabi sa ating binabasa, siya rin po ang magpapatibay sa atin. Siya ang magpapasakdal sa atin. Siya ang magpapalakas sa atin. Kaya mula noon hanggang ngayon, tayo po ay narito, nagpapasalamat, nagpupuri, dumadalo, walang maintenance na gamot. Everybody say amen. Hanggang ngayon, senior citizen na, ang iba lagpas na, ang iba mag-70 na, walang mga maintenance na gamot. Ang maintenance ano po? Miyerkules, Biyernes, pabalik-balik sa paglilingkod, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo po ay sumusunod sa hakbang ng ating mabait na Diyos, pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kalakasan, pinagkakaloob ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Wala pang mga rayuma yata. Everybody say, amen. Ang tao ngayon, mga kapatid, sa mundong ito, mga 30 or 40 ang edad, ang iba nagdadialysis na. Pero po tayo, pinagpala sa lahat ng pinagpala. 40, 50, 60, 70. Hanggang tayo ay may lakas pa. Pag tumunod tayo sa hakbang ng ating mahal na Panginoon, ang kalakasan na nanggagaling sa ating mabait na Diyos, hindi ipagkakait ng ating mahal na Panginoon. Magpupuri tayo na may lakas, sapagkat ang lakas na yan ay nanggagaling walang iba sa ating napakabait na Diyos. Siya ang magpapakalakas sa atin, siya ang magpapasakdal sa atin, siya ang magpapatibay sa atin. Everybody say amen. Hindi po yung ating karunungan ang magpapatibay sa atin dito.
Hindi po yung ating lakas ang magpapatibay sa atin dito. Hindi po yung ating katwiran ang magpapasakdal sa atin dito. Kung nagawa po natin magpakabanal, kung nagawa po natin na tayo ay nagpapakatibay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang kapulihan palagi, walang iba ay sa ating dakilang Diyos. Sapagkat hanggang ngayon, pag oras ng gawain, ang hakbang po ng ating mga paa patungo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Ang bagay po na yan, ang kapulihan palagi ay sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi natin alintan ang pagod, hindi ginagawang dahilan na wala tayong makain, hindi ginagawang dahilan na katamaran ang pagdalo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, nagsisikap tayo na humahakbang sa nais ng ating mahal na Panginoon. Ang magtiis hanggang sa wakas, mayroon siyang tatanggapin na pangako ng ating mabait na Diyos. Walang iba, yung buhay na masagana, buhay na maganda sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everyone say amen? Everyone say praise the Lord? Nabasa niyo ba mga kapatid yung sabi ng isang dalawang member? In-invite yung pastor doon sa bahay nila sabagat may birthdayhan. Pagdating doon mga kapatid sa birthdayhan, mayroon palang 1,000 na wala doon sa lamisa. Yun ang naging dahilan nung kapatiran, hindi na dumalo. Sabi niya, si pastor lang naman ang na-invite namin na pumunta dito sa birthdayhan ng aking anak na wala yung 1,000. Yun ang naging dahilan na hindi po na doon dumalo yung mag-asawa. Natisod mga kapatid sa kailang kasariling kaisipan. Nagkataon na yung pastor at yung Kristiyano nagkasalubong mga kapatid sa palengke. Tinanong ng pastor, "Abi, bakit hindi na kayo dumadalo sa church?" Sabi ng dalawang Kristiyano, "Prangkahan, pastor, ninakaw mo yung 1,000 nung pumunta ka sa bahay namin." Yun po ang mga kapatid ang isip ng mag-asawa. Dahil sa pera, natisod at hindi na dumalo. Ano ang sagot ng pastor? Nakikita ko talaga ang 1,000 nasa lamisa. Yung 1,000, kinuha ko, inipit ko sa Bible sapagat mababasa. 3 buwan na hindi nagkita yung Kristiyano at yung pastor. Nung sabihin ng pastor yung 1,000 nakaipit doon sa Bible, nagkatinginan yun mag-asawa. Umuwi sa bahay, nung tinnan yung Bible, nandoon yung 1,000. Anong mayroon sa Kristiyanong ito? Sa loob ng 3 buwan na hindi sila dumalo, sa loob ng 3 buwan, yung banal na kasulatan hindi man lang nabuklat, nagbase sila sa kailang karunungan, sa kailang pakiramdam. Yun ang dahilan na nawalay sila sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Doon po nakita na hindi po sila humahakbang sa nais ng ating napakabait na Diyos. Sapagat ang nagnanais sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon, binubulay-bulay araw at gabi ang salita ng ating napakabait na Diyos. Ibig sabihin, hindi po nakakalimutan buklatin ang banal na kasulatan. Everybody say amen. Relate ba tayo dyan mga kapatid? Sino po ang mayroon banal na kasulatan? Magsabing praise the Lord. Ibig sabihin, konti lang ang mayroon. Yung wala mga kapatid, magsabing totoo. Christmas ngayon. Kung nakakabili po tayo ng 5,000 ang cellphone, kung ano-ano po ang ating makikita dyan, yun po ang magiging dahilan upang tayo ay mapawala sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ating pong pagsumikapan, higitan ang plano ng ating buhay sa mundong ito. Higitan po natin na tunay na kalooban, pagsunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating kalimutan basahin ang banal na kasulatan. Everybody say, praise the Lord. Pag oras po natin palagi rin binubuklat ang banal na kasulatan, hindi po tayo magdududa. Everybody say amen.
Bubuksan ng Diyos ang ating karunungan, kaalaman. Magkakaroon po tayo ng mabuting kawakasan. Maglilingkod tayo sa ating napakabait na Diyos without any mental reservation, sapagkat yan mo makikita na personalan, na parang hindi mo nakikita ang personalan ang mahal na Panginoon. Pero makikita mo ang kanyang tunay na pag-ibig, tunay na kapangyarihan. Kung ano ang nais niya sa ating buhay, yun ay ituturo sa atin ng ating napakabait na Diyos. Kaya lalago ang iyong kaalaman. Di ba say, praise the Lord? Lalago ang iyong karunungan. Ang karunungan mo hindi magbabase sa karunungan ng tao, kundi magbabase tayo sa karunungan galing sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Kaya magugulat ka isang araw, yung imposibleng bagay, ginagawa ng posible ng ating mabait na Diyos sa iyong buhay. Everybody say amen. Dati matitisurin ka. Dati hindi ka dumadalo ng Miyerkules sapagkat natitisod ka. Mula nang buklatin mo ang mahal na kasulatan, ipinaunawa na sa iyo ng mahal na Panginoon na paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Huwag tumingin sa mga bagay na nakikita sa mundong ito. Everybody say amen. Ang ating titingnan, yung pangako ng ating napakabait na Diyos. Sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa mga bagay na hindi nakikita, diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Sinuwi dyan po pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sumunod siya na gumawa ng arko sa bundok. Hindi niya pa nakikita ang pangako ng mahal na Panginoon. Pero po hindi siya dalawang isip na hindi gumawa. Siya rin po ay gumawa. At bandang huli, siya ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya po ay sumunod na walang pag-alinlangan. Sumunod po na hindi dalawang isip, kundi siya ay kusa, buong puso na sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Upang hindi po mauwi sa wala yung ating paglilingkod, pabalik-balik sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ibigin natin ang ating napakabait na Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. 2 Korinto 7:1. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1. Yamang taglay natin ng mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos. Amen. Amen. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Mga kapatid, ating pong unawain. Sapagkat, ang sabi sa walang kasulatan, napahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ayaw ng ating mabait na Diyos tayo ay mapahamak. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, lahat na tayo po na kinahabagan, pinili ng ating mahal na Panginoon, magkamit ng tunay na pangako ng ating napakabait na Diyos. Ayaw niya tayong lahat ay mapahamak. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Everybody say amen. Pakasakdalin sa kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya pong ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dito sa mahal na gawain ito, hindi po suntok sa buwan na paglilingkod ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ibigin natin siya, sabi mo sa Kasulatan, kung kayo'y magkusa na magmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Magkusa tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magkusa tayo ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Na ito po mga kapatid ay may kasamang takot sa ating napakabait na Diyos. Iyan ang nais ng ating mahal na Panginoon, na tayo pong lahat ay magsipaglinis sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating katawang ito bilang laman, ang nagmamay-ari po nito, hindi po ang Diyos ng sanlibutan ito. Ibig say amen. Ang tao po mga kapatid, ang nagmamay-ari sa kanila sa sanlibutan ito, yung pong Diyos ng sanlibutan. Ano po ang Diyos ng sanlibutan? Ano po ang kapangyarihan niya? Karumihan, kalipugan.
Kagawa, 5:19 yata mga kapatid, nandiyan yan, hanggang 20. Yun po ang Diyos sa sanlibutan. Sa tayo narito, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po sa ating binabasa, mayroon pangako ang ating mahal na Panginoon. Mayroon utos ang ating mabait na Diyos. Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumian ng laman at ng Espiritu. Yamang tayo ay tinawag ng ating mabait na Diyos, tayo po ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibig say amen. Tayo ay templo ng ating mabait na Diyos. Ang katawang ito, hindi po ang sanlibutan, Diyos ang sanlibutan ng may-ari. Ang nagmamay-ari po nito, walang iba. Ang Diyos na buhay, na makapangyarihan, na ang tumitira sa atin ay ang Espiritu ng ating napakabait na Diyos. Ibig say amen. Ang katawang ito, ang nagmamay-ari ay ang ating mahal na Panginoon. Nang nais ng ating napakabait na Diyos, ang katawan nating ito ay magsumikap na malinis sa laman at ng Espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, na paglilingkod, buong pusong paglilingkod, without any mental reservation na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibigin natin ang ating mabait na Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating panampakan ng ating mabait na Diyos. Everyone say, praise the Lord. Ibig sabihin, ipagtrabaho natin yung ating sariling kaligtasan. Ibigin natin ang ating mga kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ng ating ginagawa, mga kapatid, ito ay wala sa ibang tao. Sabi mo, sa binabasa, tayo ay tinawag dito ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos upang tayo ay sumunod sa mga hakbang niya. Bakit po tayo ang tinawag? Sapagkat alam ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay susunod sa ating napakabait na Diyos. Yung iba, mga marunong hindi tinawag, bakit? Sila ay sumusunod sa kanilang sarili. Yung kanilang kaalaman, yung kanilang karunungan, yung kanilang katwiran, ang kanilang sinusunod. Kaya sasabihin nila, gusto rin nilang gumawa ng ating ginagawa, pero hindi po nila magawa. Pero bakit po natin nagagawa? Sapagkat tayo po ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Siya ang nagpapalakas sa atin, Siya ang nagpapasakdal sa atin, at higit sa lahat, Siya ang nagpapalakas sa atin. Hindi ang ating sarili. Everyone say amen. Everyone say praise the Lord. Marami po sana ilang pusat ang talata ito. Subalit parang abutin tayo ng oras. 2:57 na, sa bagay Holy Supper naman ngayon. Pwede sigurong humingi tayo ng konting oras. Dagdagan natin, mga kapatid, ang ating talata ng sabi Timothy sa Juan 15:3 hanggang 4. Malapit na po tayo, mga kapatid. Tapos, tayo po ay aawit na sa ating mahal na Panginoon. Ang ating pong aawitin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ating pong basahin ang Juan 15:3 hanggang 4. Mula po sa aklat ni Juan 15:3 hanggang 4. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng mga sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Amen. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Sino tayo, mga kapatid? Sabi po dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Everybody say, amen. Everybody say, praise the Lord. Sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Dati po yung ating mga ginagawa, alam natin ang patutunguhan. Kahit hindi atin kinukuha natin, kahit hindi atin pinakikialaman natin, ang ating mga ginagawa, lahat patungo sa kapahamakan. Pero dahil sa kabutihan ng ating mabait na Diyos, dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, ito po tayo ngayon, tinuruan, humakbang sa nais ng ating mahal na Panginoon. Siya ang nagpapalakas sa atin, Siya ang nagpapakasakdal sa atin, Siya ang nagpapatuwid sa atin, Siya ang gumagawa ng mga buting bagay sa atin. Ang ating napakabait na Diyos ang nakakaalam ng ating katayuan.
Everybody say amen. Kayo'y malilinis na. Nasa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Alam ng ating mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos ang siyang nakapagpapalinis sa tao. Yung tao na sumusunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon, tunay na siya ay pinagpapalang lubos ng ating napakabait na Diyos. Ginagawa niya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon na mayroon takot, kabanalan, kahusayan na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May pagpapakumbaba, may pagpapasakop, masunurin, everybody say amen. Hindi nagrereklamo kung ano ang nasa kautusan, kanya pinagsusumikapan gawin. Diyan ka pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Lalawak ang iyong karunungan, kaunawaan. Yung galing sa kaunawaan, pagkatakot galing sa ating mahal na Panginoon. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Everybody say amen. Habang tayo mga kapatid ay nakakabit sa ating mahal na Panginoon, magagawa po natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Sapagat siya ang ating puno, tayo ang mga sanga. Habang tayo ay nakakabit sa ating mahal na Panginoon, lahat ng imposibleng bagay magagawa natin sapagat ang Diyos ang tutulong sa atin. Siya ang gagawa ng paraan upang ating magawa na gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay nakakabit sa puno na yan, ramdam natin ang salita ng Diyos, kailanman hindi ko kayo pababayaan, kailanman hindi ko kayo iiwanan. Patutuon ng ating mga kapatid, napunta sa ibang bansa. Ang kanilang tinawagan, walang iba, ang Diyos ng ministeryong ito dito sa Pilipinas. Kaya sabi niya, ang Diyos doon sa ibang bansa at ang Diyos dito sa Pilipinas, isa ang Diyos na ating tinatawagan, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, tumutugon sa sino mang nakakabit sa puno. Kahit nasaan tayo, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ang pakiramdam natin, kasama natin palagi ang buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Everyone say amen. Everyone say praise the Lord. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Sapagat huli sapir po natin ngayon mga kapatid, alam natin kung tayo ay nakakabit sa puno. Alam natin ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Tayong sanga, nakakabit kaya sa puno ng ating mahal na Panginoon? Tayo po ang nakakaalam na yan. Pero kung ang lahat ng bagay na ating naramdaman sa ating buhay, na yung mga imposibleng bagay, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon, kaya sasabihin mo, dito pa lamang sa lupa, langit ng aking naramdaman. Bakit po? Hindi ka hinihiwalayan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay palaging sinasamahan ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Tinuturuan ka ng mahal na Panginoon na sumunod sa mga hakbang niya. Iyan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin natin, buhay ka, mahal na Panginoon. Totoo ka, mahal na Panginoon. Pagdating ng gawain, hindi ka mawala ng patutuo. Kahit hindi ka lapitan ng mga naglilista na magpatutuo ka. Ikaw na mismo ang kusang lalapit. Magpapasalamat ka, magpapalista ka. Masama sa iyong kalooban na hindi ka magpasalamat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay pinagpala na ng ating napakabait na Diyos. Ating palagpagan ng ating mahal na Panginoon. Mayroon po sana mga kapatid, ilang talata ito. Pero tayo, inabot po tayo ng oras mga kapatid. Ating pong handa ang ating mga sarili na tayo po ay palaging nakakapit, walang iba sa ating mahal na Panginoon. Tayo pa tumayo at tumawit sa ating mahal na Panginoon. Ating pong awitin ang awiting walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos.
Diyos ay nagmamahal. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Yan po ang Diyos tumawag sa atin. sa mga Ganun lamang po yung pagmamalasakit sa atin ng ating mahal na Panginoon. nalala Ayaw ng ating napakabait na Diyos na tayo ay mapahamak. sa Kanya. Hindi natin kayang paglingkuran ng ating mabait na Diyos. Pero po siya ang gumawa ng kapamaraanan upang tayo po ay makapaglingkod, sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang gawin ang ganitong paglilingkod kung hindi tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Lumapit Subalit, pinatunayan siya, ng ating napakabait na Diyos sa bawat buhay natin. naghihintay Kaya tayo narito hanggang ngayon sapagkat imposible mahal ka ng ating napakabait na Diyos. Mahal tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Gawain ka Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Ang pangyarihan niya'y dakila, pangako'y niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Amen. Taglay mo ba kabiguan sa takip mo mga karamdaman magagawa niya lunas. Amen. Walang imposible sa Diyos. Tawarin ka, Jesus. Lumapit ka at manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya dakila, pangako'y niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Pangyarihan niya'y dakila, pangako'y niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aawit sa ating dakilang Diyos, bulay-bulayin po natin ang mensahe ng awiting ito. Taglay mo ba'y kabiguan? Sakit man o makaramdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa iyo'y naghihintay
Walang imposible sa Diyos. Lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon nang nais niya tayo ay sumunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa ating mabait na Diyos na walang alinlangan. Sabi na binabasa, patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka at manalig sa nalubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya ay dakila. Pangako niya ay buhay na sagana. Iyan ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat tinawag niya na sumusunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Pangako niya ay buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Iyan ang pangako ng ating mahal na Panginoon na ito po ay nanararanasan ng mga sumusunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang ating Diyos ay nagmamahal. Ang ating Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawaglit. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Amen. Sa mga taong nalalayo sa Kanya Amen. Bakit di Hinahamon tayo ng ating mahal na Panginoon. Lumapit tayo sa ating napakabait na Diyos. Yung paglapit, totoong paglapit sa ating mahal na Panginoon. Walang alinlangan na paglapit sa ating mahal na Panginoon. Tayo nagsusumamaw sa Kanya. Lahat ng imposibleng bagay gagawin posible ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. lumapit ka't manalig Wala imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Wala imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Amen. Hallelujah. Pangako niya'y buhay na sagana. Wala imposible sa Diyos. Wala imposible sa Diyos. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, yung naranasan ang mga salita ng ating mabait na Diyos, yung naranasan ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon, na walang imposible sa ating napakabait na Diyos, yun po ay naranasan ng mga totoong sumasampalataya at sumusunod sa hakbang ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras pag ito, yan po ay nasa pag-alaala sa krus, sa kamatayan ng ating mahal sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay nagkatawang tao. Tinubos tayo. Napako siya sa ibabaw ng kahoy. Bumuhos ang kanyang dugo. Dumanak ang kanyang dugo. Alang-alang sa ating mga kaligtasan. Tayo po ay tumanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan dahil sa pag-ibig ng ating napakabait na Diyos sa atin.
Kaya sabi ito sa banal na kasulatan sa unang Korinto 11:23. At imong basahin, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipo mga kapatid, ang sabi sa banal na kasulatan. Ang sabi sa 21 pala, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanyang-kanyang sariling hapunan na nagpapauna. Sa iba at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Sabi sa 22. Sa 23 mga kapatid. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon hallelujah. Tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang sa'yo mga pagpasalamat ay kanyang pinagputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganun mga kapatid, ang sabi sa banal na kasulatan. Ang sabi sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo, ang tinapay na ito at inuman ninyo ng saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito po ang salita ng ating napakabait na Diyos. Ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya sabi ito, dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito po mga kapatid. Siyasatin po natin yung ating sarili bago po tayo dumako sa banal na hapunan. Ating pumulay-mulayin ang awiting, siyasatin mo Jesus ang puso ko. Hallelujah. Bago po ipinamahagi ang katas ng ubas ng tinapay, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon, simbolo ng katawan ng ating napakabait na Diyos. Tayo po muna isang umawit ng isang awiting, siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, Hallelujah, hallelujah. ang puso ko sa Amen. kasalanan nagkawalaban sa'yo. Itaas mo ang iyong kamay. Ibigin mo ang iyong mata. Sikapin mo na maabot mo ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Sikapin natin na ating maabot ang pagpapala, ang kalawalatian, ang palapresensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kabanal Amen. Hallelujah. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakatagko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Amen. Panginoon, ay kailangan ko. Hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon. Ako'y anuin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Amen. Hallelujah. biyaya at kawan Kapatawaran
Hallelujah. Sa biyaya Kawan. kapatawaran sa'yo Hallelujah. ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit iyan. Malapit Panginoon. Narito ang iyong manan. Lumalapit nagsusumaro sa iyo, wala Panginoon. Kahabagan mo kaming lahat, wala Panginoon. Gawin mo kaming karapag-dapat, wala Panginoon. Sa aming pag-alaala sa iyo. O aking Jesus. Lumalapit, di man karapag-dapat sa kapanalan mo. Sa biyaya kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Bago po natin inumin ang saro o ang atas ng ubas. Maging tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin, magsumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilan namin ang mga Diyos ng mga pangyarihan sa lahat sa pangalan ng pong malapit sa Kristo. Narito po ang iyong mga pinagpalang anak. Sa pangungunan panalangin, pagluhod ng iyong taong nilingisan. Aming malapastor, Panginoon, lahat kami narito yung kinahabagan, Panginoon. Tinuruan sumunod sa hakbang mo, Panginoon. At sa oras po ito, Panginoon, kami malapit sa pag-alaala ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyong pag-ibig. Nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang iyong dugo. Dahil sa iyong mga kasalanan, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa oras pang ito, nito kami malapit humihin ng tawad sa kami magkukulang mapagkakamali. Muli, Panginoon. Patawarin mo kami, kahabagan mo kami, Panginoon. Na sa aming pag-alaala ito, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pag-inom ng saro at pagkain ng katawan, ng tinapay ng simulan yung katawan, Panginoon. Kaming lahat, Panginoon, ay linisin mo, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Asay po dito mga kapatid sa unang Korinto. 11:24. Hawakan po natin ang tinapay. Simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-pulol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang saro. Simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Hallelujah.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Yes, hallelujah. Kanin mo mag-iisa. Nakakatuwang upang ikaw ay mabuhay. Yan ang Katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarang magumtipan, inumin mo magibahagi. Ito ang sarang magumtipan, inumin mo mag-isa. Yan ang dugo tumigil upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Amen. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawan binayubay. Yan ang dugong tinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niya mamatay. Ito ay aking ipahayag niya na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng ito hindi natin magagawa. Ang lahat ng ito hindi natin makakamtan kung hindi dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sa oras po ito mga kapatid, tayo pa imanalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng ating mga pangangailangan. Hallelujah. Ating hilingin sa ating napakabait na Diyos, tayo pa ang hawakan ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Dagila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po malapit sa Kristo. Sa oras po ito, natin po kayong mga anak, mahal na Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo sa iyo, lumalapit, nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, naninigluhod kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa oras po ito, mahal na Panginoon, dalangin po namin sa iyo, pangawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, palagi sa amin ang kainitan ng paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming paglakad, sa aming mga hakbangin, papunta sa iyong balag, papunta sa iyong gawain, mahal na Panginoon, papunta sa pagsuot sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon.
Pawiin mo sa iyong puso't isipan anumang sagabal, hadlang. Hallelujah, naging, hallelujah, hindi pagpapala sa iyong paglilingkod sa iyo. Pawiin mo, sawayin mo ito, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Na aming magampanan, mahal na Panginoon, ang aming mga gampanin, aming mga tungkulin, mahal na Panginoon, hallelujah. Paluguin mo ang aming pananampalataya, paluguin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Habang ngayon po ay naghihintay sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, bigkisin mo kaming lahat ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ikaw po, mahal na Panginoon, ang magpala, mag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah, pinansyal man na bagay, malapay pagkalooban mo kami ayon sa iyong kalooban. Mga material na bagay, malapay noon, hallelujah, magamit namin sa iyong paglilingkod sa iyo. Ikaw ang bahala, ikaw ang nakakaalam, malapay noon, pagkaloob mo sa iyong mga anak, malapay noon, ayon sa iyong kalooban. Higit sa lahat, malapay noon, kalakasang espiritual, karunungan espiritual, malapay noon, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, malapay noon, upang kami ay manatili na maglingkod sa iyo na may kainitan, pagkatakot, may pagpapakumbaba. Malapay noon, hallelujah, at lahat na ito ay ang pinaabot sa iyo, malapay noon, sa natpalangin po ng aming beloved pastor. Especial po na ipalangin, malapay noon, hallelujah, mga manggagawa, malapay sa iyong ubasan, mga beloved children, malapay noon, pangawakan mo, malapay noon, mga pangalagaan, ang malawakan mong gawain dito sa buong mundo, mahal na Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, mahal na Panginoon, upang ang magampanan ang mga tungkulin na inatang mo sa amin, sa matamis at makapangyayang pangalan ni Jesus. Ito ay ang pinaabot sa iyo, sa natlangin, Pastor, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras pong ito, narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy nagtitiwala sa iyo. Itinitawala namin sa iyo malapit ang aming mga buhay nito, malapay noon. Ang aming physical na buhay, malapay noon. Kung mayroong mantaglay na makaramdaman, sakit, hallelujah, lagnat, trangkaso, ubo, hallelujah, mga bukol-bukol, lagnat, trangkaso, ubo, high blood, sakit sa puso, goiter, hallelujah, arthritis, rheuma, cast out, be healed, in Jesus' name. Hallelujah, pagkabigi, pagkabulag, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pagkapilay, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, arthritis, sakit sa puso, high blood, TB, diabetes, lagnat, trangkaso, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus. To the prayer of Pastor. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Pagpalay po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayo po itumayo na mga kapatid. Tayo po itatalo na. 3 bisis sabay, hallelujah, praise the Lord. Walang halo biro mga kapatid. Sabay-sabay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, ang lahat po ng pagpupuri, pagkasalamat, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos.